Ang mga talatang nagpapatunay na Diyos daw si Kristo. Ang mga nagtataguyod ng paniniwalang si Kristo ay tunay na Diyos ay gumagamit din ng Biblia, upang patunayan na totoo ang kanilang aral tungkol dito. Kaya naman hindi nakapagtataka na ang iba'y kanilang nahihikayat. Subalit kung ating susuriin ang kanilang ginagamit na mga talata ay dalawa lamang ang kanilang kinauuwian. Una, nagkakamali sila ng pagkaunawa. At ikalawa ay maling salin o translation ng verse ang kanilang ginagamit. At iyan po ay ating patutunayan sa pamamagitan ng pagtalakay sa mga talatang kanilang ginagamit na nagpapatunay daw na Diyos si Kristo. Umpisahan na natin. Juan Kapitulo 10 versikulo 30. Ang isa sa kanilang paborito ay ang nasa Juan Kapitulo 10 versikulo 30, basahin po natin. Juan Kapitulo 10 versikulo 30, Ako at ang Ama ay iisa. Matapos basahin ng mga naniniwalang Diyos si Kristo ang talatang ito ay kaagad nilang sasabihin ang ganito. O hindi ba maliwanag dyan na Diyos si Kristo? Dahil ang sabi niya siya at ang Ama ay iisa, tapos na ang usapan, Diyos si Kristo. Pero kung ating babasahin muli ang talata wala namang mababasa dyan na, Diyos si Kristo, o si Kristo ay Diyos. E saan po galing iyon? Sa pagkukonklusyon o pagpapalagay? Kung ba't sinabi na si Kristo at ang Ama ay iisa, ibig sabihin ay Diyos na si Kristo. At kung ating tatanggapin ang argumento at kanilang pagkaunawa, hindi ba lalabas na si Kristo ang Ama dahil iisa sila? Naniniwala ba sila na si Kristo ang Ama? Tiyak na hindi sila sisigot ng oo, dahil maliwanag maging sa kanila na si Kristo ay anak at hindi siya ang Ama. Nung namatay ba ang anak, namatay din ba ang Ama? Kung sasabihin nilang oo, abay malaking problema iyan, dahil mauobliga sila na magpakita ng mga talata sa Biblia na nagsasabi na namatay ang Ama. Kung sisigot naman sila ng hindi, di mauobliga sila ngayong aminin at tanggapin na hindi nga sila iisa, dahil ang namatay lang ay ang anak at hindi ang Ama. Mahirap kasi yung basta na lang nagkukonklusyon, dapat kasi nagsusuri munang mabuti, bakit ba sinabi ni Kristo na, ako at ang Ama ay iisa? Ang ibig bang sabihin ni Kristo dyan ay isa sila ng Ama sa pagka-Diyos? Ganun ba iyon? Hayaan nating si Kristo ang magpaliwanag sa atin, narito ang pahayag niya, basahin lang natin sa bandang itaas. Juan Kapitulo 10 versikulo 27, Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin. Juan Kapitulo 10 versikulo 28, At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailan may hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Juan Kapitulo 10 versikulo 29, Ang aking Ama, na sa kanila ay nagbigay sa akin, ay lalong dakila kaysa lahat, at hindi sila maaagaw ninuman sa kamay ng Ama. Juan Kapitulo 10 versikulo 30, Ako at ang Ama ay iisa. Kahit na ulit-ulitin pa ang pagbasa mga kaibigan malinaw na hindi ang pagka-Diyos ang paksa na pinag-uusapan dyan kundi ang tungkol sa mga tupa ni Kristo, gaya nga ng sabi niya, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. Maliwanag na ang sinasabi ni Kristo dyan ay tungkol sa kanyang mga tupa, ano raw ang hindi maaaring mangyari sa mga tupa niya. Sabi niya, kailan may hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay, maliwanag niyang sinabi na hindi malilipol at maaagaw ang kanyang mga tupa sa kanyang kamay. E sa Ama naman ano sabi niya? Ang aking Ama, na sa kanila ay nagbigay sa akin, ay lalong dakila kaysa lahat, at hindi sila maaagaw ninuman sa kamay ng Ama. Tsaka niya sinabi na, ako at ang Ama ay iisa. Pinakamaganda pagtabihin natin, kay Kristo, hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Sa Ama, hindi sila maaagaw ninuman sa kamay ng Ama. Kita ninyo. Napakalinaw ng ebidensya na ang ibig lamang sabihin ni Kristo ay iisa sila ng Ama ng pamamaraan sa pangangalaga ng mga tupa, parehong hindi maaagaw ninuman ang mga tupa. Hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay, maliwanag niyang sinabi na hindi malilipol at maaagaw ang kanyang mga tupa sa kanyang kamay. E sa Ama naman ano sabi niya? Ang aking Ama, na sa kanila ay nagbigay sa akin, ay lalong dakila kaysa lahat, at hindi sila maaagaw ninuman sa kamay ng Ama. Tsaka niya sinabi na, ako at ang Ama ay iisa. Pinakamaganda pagtabihin natin, kay Kristo, hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay.
Sa Ama, hindi sila maaagaw ni Noman sa kamay ng Ama. Kita ninyo. Napakalinaw ng ebidensya na ang ibig lamang sabihin ni Kristo ay iisa sila ng Ama ng pamamaraan sa pangangalaga ng mga tupa, parehong hindi maaagaw ni Noman ang mga tupa sa kanilang kamay. Iyon lamang iyon mga kaibigan, dahil kung ipipilit nila na si Kristo at ang Ama ay iisa as in single entity, lalabas na pantay lang sila ng Ama. Pantay nga ba sila ng Ama? Basahin natin. Juan Kapitulo 14 versikulo 28, narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papano ako, at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak, dahil sa ako'y paasa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Magkapantay ba pag sinabi na yung isa ay mas lalong dakila? Maliwanag na sinabi ni Kristo na ang Ama ay lalong dakila kaysa Kanya. Kaya napakamali ng kanilang naging conclusion sa talatang ito. May nagsasabi naman na sa talatang iyan ang pinatutunayan ni Kristo siya rin ang Ama. Ito ay ang mas lalong napakamaling pakahulugan sa talata. Dahil kailanman ay hindi ipinakilala ni Kristo na siya ang Ama. Ganito ang pakilala niya sa kanyang sarili. Mat 16:15-17, kanyang sinabi sa kanila, datapwat, ano ang sabi ninyo kung sino ako? At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, mapalad ka, Simon Bar-Jonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Maliwanag na sinabi ni Kristo na mapalad ang kumikilala sa Kanya bilang anak ng Diyos sapagkat ito ay sinabi ng Ama na nasa langit. Kailanman ay hindi ipinakilala ni Kristo na siya ang Ama. Kung sinabi sana sa talata ay ganito, ako at ang Ama ay iisang Diyos, wala na sanang pag-uusapan kaso nga dahil sa ang sabi nga niya ay, ako at ang Ama ay iisa, ay diyan natin kailangang matiyak kung ano ang ibig niyang sabihin, at atin nang nalaman na ang ibig lamang sabihin ni Kristo ay iisa sila ng Ama sa pangangalaga ng mga tupa. Ating pangpatunayan na hindi como sinabing, iisa, ay iisa talaga sa bilang o single body or entity, kumuha tayo ng kamukang talata. Unang Korinto Kapitulo 3 versikulo 8, ngayon ang nagtatanim at ang nagdidilig ay iisa, ngunit ang bawat isa ay tatanggap ng kanyang sariling kagantihan ayon sa kanyang sariling pagpapagal. O hayan mga kaibigan, maliwanag na sinabi dyan na, ang nagtatanim at nagdidilig ay iisa. Kung susundan natin ang kanilang argument at pagkaunawa lalabas niyan sa talatang iyan na yung nagtatanim siya din yung nagdidilig, hindi po ba? Iisa nga lang ba yung nagtatanim at nagdidilig? Basahin natin. Unang Korinto Kapitulo 3 versikulo 6, ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang siyang nagpalago. Kita ninyo mga kaibigan, ang sabi ni Apostol Pablo siya ang nagtanim at si Apolos ang nagdilig. E di maliwanag ngayon iyan na hindi como sinabi na, iisa, yung dalawa ay, iisa, ang bilang. Diyan kasi sila nalilito dahil napakalabo naman yatang isipin na si Apolos ay si Apostol Pablo din. Paano ba nagiging isa ang dalawa o higit pa? Sasagutin tayo ni Kristo. Juan Kapitulo 17 versikulo 22 hanggang 23, at ang kaluwalhatiang sa akin ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa, ako'y sa kanila, at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig, na gaya ko na inibig mo. Kita ninyo mga kaibigan, sa talatang ito ay hinihiling niya na ang mga tupa o mga alagad niya ay maging iisa tulad nila ng Ama na iisa, na ano lamang ang ibig sabihin. Sabi niya, upang sila'y malubos sa pagkakaisa. Nagiging iisa ang dalawa o higit pa kapag sila'y nagkaisa. Ang ibig sabihin lamang noon na si Kristo at ang Ama ay iisa ay nagkakaisa sila ng Ama, na dapat gayahin at tularan ng kanyang mga tupa. Maliwanag na nagkamali ng pagkaunawa ang mga gumagamit ng talatang ito. Juan Kapitulo 20 versikulo 28. Narito pa ang isa sa kanilang pinagbabatayan, ating basahin. Juan Kapitulo 20 versikulo 28, sumagot si Tomas, at sa kanya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko.
Napakaliwanag daw na tinawag daw ni Tomas na Diyos si Kristo sa talatang ito. Kaya ating suriin ang nasabing talata. Sa puntong iyan na nasabi ni Tomas na, Panginoon ko at Diyos ko, ano ba ang tagpong iyan, siya ba'y nangangaral niyan? Juan Kapitulo 20 versikulo 19 hanggang 20, nang kinahapunan nga, ng araw na yaon, na unang araw ng sanglinggo, at nang nangapipinid ang mga pintong kinaroroonan ng mga alagad, dahil sa katakutan sa mga Hudyo ay dumating si Jesus at tumayo sa gitna, at sa kanila'y sinabi, kapayapaan ang sumainyo. At nang masabi niya ito, ay kanyang ipinakita sa kanila ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Ang mga alagad nga'y nangagalak, nang makita nila ang Panginoon. Ito ang pangyayari sa muling pagkabuhay ni Kristo, nang muling magpakita si Jesus sa gitna ng mga alagad, kahit na ang pinto ay nakasara. E nandun ba si Tomas ng mga pagkakataong iyon? Juan Kapitulo 20 versikulo 24, ngunit si Tomas, isa sa 12, na tinatawag na Didimo, ay wala sa kanila nang dumating si Jesus. Absent si Tomas nang magpakita si Jesus sa mga alagad, kaya hindi niya nasaksihan ang pagpapakita niya ng kanyang mga kamay at paa bilang katunayan ng muli niyang pagkabuhay. Nang sabihin ng mga alagad sa kanya ang tungkol sa pagpapakita ni Jesus sa kanila, naniwala ba si Tomas? Juan Kapitulo 20 versikulo 25, sinabi nga sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Ngunit sinabi niya sa kanila, malibang aking makita sa kaniyang mga kamay ang butas ng mga pako, at maisuot ko ang aking daliri sa butas ng mga pako, at maisuot ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, ay hindi ako sasampalataya. Mapapansin natin na hindi naniniwala si Tomas sa sinabi ng mga apostol na muling nabuhay ang Panginoong Hesus, na sa gitna siya ng pagdududa o pag-aalinlangan. E nang makita na niya ang Panginoon, ano nangyari? Juan Kapitulo 20 versikulo 26, at pagkaraan ng 8 araw ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad, at kasama nila si Tomas. Dumating si Jesus, nang nangapipinid ang mga pinto, at tumayo sa gitna, at sinabi, kapayapaan ang sumainyo. Juan Kapitulo 20 versikulo 27, nang magkagayoy sinabi niya kay Tomas, ay diti mo rito ang iyong daliri, at tingnan mo ang aking mga kamay, at ay diti mo rito ang iyong kamay, at suot mo siya sa aking tagiliran, at huwag kang di mapanampalatayahin, kundi mapanampalatayahin. Juan Kapitulo 20 versikulo 28, sumagot si Tomas, at sa kanya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Kitang-kita natin na ang naging reaksyon ni Tomas nang kanyang makita ang Panginoong Hesus ay labis na pagkagulat o pagkabigla. Kaya niya nasabi na, Panginoon ko at Diyos ko. Hindi po ba ganyan din ang ating nagiging reaksyon kapag nakakakita tayo ng mga nakakagulat at nakakabiglang bagay? Napapasigaw tayo ng, Panginoon ko. At kadalasan ay, Diyos ko. Kung ang sinabi ni Tomas ay, Panginoong Diyos ko. Abay tapos na usapan, maliwanag ng Diyos si Kristo. Kaso ang sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Napakaliwanag na dalawa ang tinutukoy ni Tomas. May isang Panginoon at may isang Diyos. Sino ang Panginoon at sino ang Diyos sa paniniwala ng mga apostol? Unang Korinto Kapitulo 8 versikulo 6, ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa Kanya, at isa lamang Panginoon, si Hesukristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa pamamagitan niya. Napakaliwanag hindi po ba, may isang Diyos lamang, ang Ama at isa lamang Panginoon, si Hesukristo. Kaya malinaw na dalawa ang tinutukoy ni Tomas, ang Ama at ang Panginoong Hesus. Sabi naman ng iba, kay Kristo tumutukoy ang sinabi ni Tomas na, Diyos ko, kasi siya kaharap ng sabihin ni Tomas iyon eh. Tandaan po natin na bunga ng pagkabigla ni Tomas na pasigaw siya ng, Panginoon ko at Diyos ko. Nagulat siya niyan. Pero hindi ibig sabihin yung salitang, Diyos ko, ay kay Kristo din tumutukoy, dahil sa siya ang kaharap ng sabihin siya na iyong Diyos na tinutukoy ni Tomas. Halimbawa po ba biglang may lumitaw sa harapan natin na napakalaking aso, sa sobrang pagkagulat natin napasigaw tayo ng, Diyos ko po. Ibig bang sabihin nun doon sa aso natin pinapatungkol yung sinabi natin na iyon, dahil yung malaking aso ay nasa harapan natin? Lalabas ngayon niya na iyong malaking aso ang Diyos natin, kung susundan natin ang ganong pagkaunawa ng iba, hindi po ba? Tulad din yun.